Okay, we're live. Kasama ko ang pamangkin ko, si Skipman. Kilala niyo na mahilig siya mag-jumping rope. Pero may expertise si Ryan Alonso. Pamangkin ko siya. Noon pa, nag-aaral siya ng baking. Di ba? Nag-aaral si Ryan Alonso ng food technology sa Singapore. Tapos nag-aral din siya sa France. Mahilig siya sa nagbe-bake sa lahat. At certified nutrition coach. Lagi kami nag-uusap ng pamangkin ko at sinasabi niya, itong mga tinapay natin, tingin lang natin tinapay siya, pero minsan maraming nakatago sa loob. 'Di ba? Pwedeng may nakatago na sugar or salt or butter na hindi natin alam. Kaya magpapatulong tayo kung ano ang mas healthy. Yes, Ryan, kamusta? Yeah, okay. So in general sa mga tinapay, dalawa yung gusto natin iwasan ng konti, no? Isa is yung asukal. Isa Okay, naman sugar. is sugar, no? Yung isa naman is fat. Fat is kahit anong type of oil tulad ng butter, margarine, shortening, lard, yan. And dalawa yun usually. Minsan may mga ibang tinapay na matataas sa sugar or fat, yan. Oo. So, pag-iisipin natin, let's say yung mga pandesal, paano natin masasabi na may sugar pala yung pandesal? Isip natin walang sugar ang pandesal eh. Pero sa turo mo sa akin, nag-aaral kayo doon sa Singapore, nakita high sugar pala yung mga pandesal sa Philippines. Oo, kasi tingin ko nga yan yung naging kasanayan natin as Pilipinos, kasi nasanay tayo na yung mga tinapay natin sa atin is masyadong malambot, matamis, ganon. Kaya minsan isip natin ganon talaga yung lasa ng tinapay. Pero yun pala, nasanay tayo. Yung mga tinapay niyan, matataas na pala sa sugar. So, isang general idea is mas malambot na tinapay, tendency, mas mataas sa asukal, tsaka mas mataas din sa fat. So, pag yung pandesal, mas malambot, like ito, ang lambot-lambot nitong pan na to, sinek mo, di ba? Mataas pala ang sugar. Pwedeng tingnan yung nutrition labels. So, kasi ikaw inaaral mo rin, kasi nag-i-invent siya ng mga iba't ibang mga bread. So, para lumambot to, para malasa, mabango, paano ginagawa siya? Sa tulad nito, no? Ito. Pwede natin i-compare nga itong dalawang tinapay. Diba? Okay. Ito is, sabihin natin parang yung regular tasty bread natin siya. Okay. Kung mapansin nyo, medyo malambot siya. Malambot. Pwedeng tiklopin, gano'n. Okay. So, isang general guide lang is medyo mataas yan sa asukal. Yeah. At saka sa fat. Kasi Bakit yun niya kailangan ng fat? Fat, tulad ng mantekilya, di ba? Nakakamaganda yung texture niya sa natin. Pag nilagay siya sa loob ng dough, tendency, lalambot din yung dough. Kaya naging masarap siyang kumain. Kaya pag hinawakan mo, oily yung kamay mo. May Possible. oil, di ba? Ito naman, tingnan natin ito. Tawag dito is parang mga European bread to eh. Kung tingin niyo, parang medyo mas siya, Tigas. mas matigas. Pag fina-fold niyo siya, possible na mapunit siya, di ba? In general, mga European bread na ganito, mas wala siyang asukal, mas wala siyang fat na nilalagay sa loob. Oo. So mas healthy siya. Pero pagkakainin mo, matabang. Medyo mas matabang siya. Oo. So ang problema natin, ako kasi gusto na natin yung malambot, lalagyan mo maraming butter, peanut butter, jam, o ano nilalagay. Mataas na pala siya. Oo, so tulad nito, medyo mas mataas na siya kumpara dito sa sugar tsaka sa fat. Tapos kung nilagay pa natin ng extra sugar, extra butter, medyo hindi gusto natin iwasan sana yun. So yung pandesal, okay naman, baka wag lang masyadong marami. Lalo na kung may diabetes Totoo. or overweight. Pero kung healthy naman, pwede naman, di ba? Pwede naman, mag-exercise na lang. Siya, mga health buff to. Paano naman yung mahilig sa mga pastries, tsaka mga cakes, o ibang usapan nata to? Yeah. Palagay natin ganito. Okay, mga Sige. pastries, no? Unahin Sample, natin ano ito. ba to? Ito, mga pie, no? Mga Okay. chicken pie, ganon. Okay. Yung recipe kasi nitong mga pie is siksik siya eh. Kung pansin nyo, yung tinapay, di ba? Pag kumagat kayo ng tinapay, medyo mahangin siya, airy. Pero mga ganito, siksik siya eh. Solid. Solid siya eh. Bawat kagat mo, mas maraming
laman ang nakukuha mo, di ba? Oo. Tapos yung recipe ng mga ganito is napakamataas sa fat naman. Kaya masarap itong mga parang yung very oily siya. Crusty. Paano nagagawa itong mga, nahuhulog yung mga crust eh. Tawag nito yung very crumbly. Or Crumbly. sinasabi, short bite siya. Kasi pag hindi tulad ng tinapay, ito, pag kinain mo, crumble ka agad siya. Wala siyang laban sa bibig, di ba? So, the reason bakit na napaka-short bite siya is kasi napakadami siyang fat sa loob. Kumbaga, laman nito, harina, tsaka fat. So, pandesal na lang tayo. Tsaka itong bread mas okay dito. Kumpara ito. Pero kung healthy naman kayo, gusto nyo. Tapos, depende na sa palaman yan. So, mas sinful siya. Ito namang isa. Ano naman yung ganito? Yung mga ganito. Wala tayong babanggitin na brands. Ito, mga generic lang. Ano tawag dito? Ito, egg tart. Egg tart. Yeah. So, dalawang laman ng egg tart eh. Isa is yung parang casing niya dito. Yes. Ito, mataas siya sa fat. Tapos yung parang ano niya, yung parang may leche flan siya sa loob, di ba, dito. Yan. Ito, mataas din sa fat, tsaka sa asukal naman yan. Tsaka itong parang masyadong flaky eh. Okay. Paano naman yung favorite nating croissant? Diba? Ako, mahilig ako sa croissant. Natakot na ako kumain ng croissant nung nakausap kita eh. Ano ba meron sa croissant? Wala akong sample ng croissant. Kasi yung croissant kasi, the reason why sikat siya is napakadami niyang layers. Layers ng normal na tinapay, tsaka mantikilya na... So, imagine natin, kunin natin yung itong tinapay. So, kung imagine mo, kunin natin yung tinapay na to. Gagawin croissant yan. Lalagyan nila ng mantikilya siya dito. Okay. Tapos, ipa-fold nila at fold nila yung mantikilya na yon hanggang dumami yung layers niya. Kaya siya napaka-flaky, di ba? Yun. Pero, ibig sabihin, napakadaming mantikilya ang nakasiksik na nasa loob ng croissant. Kaya, masarap siya. Kaya, napaka-flaky siya. Oily, masarap. Gano'ng karaming butter yung nakalagay doon? In general, parang 1 teaspoon, 1 tablespoon. Bawat kagat. Siguro sa ganito kakapal na croissant, siguro mga 1/4 niyan. Imagine niyo, 1/4 is mantikilya na. Okay. So, okay lang naman pag healthy kayo, wala namang kaso. Paano naman yung sinasabi mong brownie? Compare natin yung mga brownie tsaka yung mga mamon, di ba? Meron tayong nabibili ng mga fluffy mamon, yung mga chiffon slice, ano ba yon? Yung mga mahahangin na mamon, tsaka yung mga solid na brownie. Ano naman yan? Okay. So, like na-mention natin kanina, no, yung dalawang iniiwasan natin is sugar, asukal, tsaka fat, di ba? Yung mamon, isipin natin, yung mamon, napaka-fluffy siya. Yung mamon, di ba? Mamon, fluffy, malambot. ganun. Mahangin Siya, di ba? Yung recipe ng mamon, mas madami siyang asukal at medyo mas konti yung fat na nasa loob. So, ang mamon, maraming asukal, kaya malambot, pero konti lang yung fat. Anong fat nilalagay doon? Oil, vegetable oil or iba't ibang oil. Para saan yung vegetable oil? Para lumambot lang ng konti. Pero malaking tulong sa nagpapalambot sa mamamon is yung air na nasa loob eh. Paano siya niya ginagawa ng air yung mga nag-aalsa yun? Yan yung sa proseso na yon sa paggawa ng mamon nilalagyan siya ng air sa loob. 'Di ba? Yung iba nagbe-beat sila ng butter, yon. Doon dumadami yung air. Kaya yung mamon, asukal lang kailangan, konting fat lang kailangan. Medyo malambot-lambot na rin siya. Okay. So, pag kinagat mo yon, mas konti ang calories. Kasi in general, mas konti. Kasi hangin ang kinakain mo. Maraming hangin ang kinakain eh. Pero yung brownie na solid, di ba gusto ko yan? Mga chocolate brownie, kung anong brownie. At brownie and cookie. Tama. Kasi kung ano ang brownie and cookie? Pag mapansin natin, yung brownie at cookie, napakasiksik niyan, di ba? Bawat kagat mo, ilang kagat lang, busog na tayo. Diba? Okay. Kasi siksik talaga siya. So, yung mataas siya sa sugar, mataas din siya sa fat, tapos siniksik siya sa maliit na pirasong brownie lang. So,
para sa akin, medyo mas iwasan lang ng konti. So, mas nakakataba siya. Lalo na meron pang chocolate bits yan na kung ano-ano pinapatong natin, di ba? So, brownie, mamon. So, paano naman yung mga cake? Paano yung mga birthday cake, di ba? May mamon, may icing, tapos may mga bulaklak sa ibabaw. Ano ba yung mga cake na gusto natin? So, generally, yung mga cake na gusto natin, may mamon siya, tapos may icing pa. So, like nabanggit ko kanina, yung mamon... Ano ba yung icing? Ano tong icing? So, icing kadalasan fat siya. So, taba siya. Either vegetable fat or margarine, ganun. So, kumbaga... Margarine or butter? Ano ba nilalagay? Depende na yon sa sa gumagawa. Kasi medyo interchangeable yung dalawang yan eh. Okay. So, pag itong mga pandesal, i-compare natin, pandesal ba o kanin? Anong difference nito? Siyempre, inisip natin pag magda-diet, ito na lang tinapay para konti lang makain ko, di ba? Pag kanin kasi, 2 plato, kaya natin kainin. Pero in general, anong difference ng carbohydrates ng tinapay at kanin? Kasi yung tinapay, tulad nito, or mga pandesal, ganun. So, may flour siya sa loob. May flour na. Yan yung simple, yan yung carbohydrates. Tapos, nilalagyan din siya ng ibang bagay tulad ng sugar, ng fat. Pero, yung tinapay naman, mas fluffy siya. So, ilang kagat lang, medyo mas nabubusog na tayo. Mahangin. Yung kanin naman is, yung carbohydrates lang, na wala ng additional na asukal. Wala nang additional fat sa loob. Kasi kanin, palay lang yan eh. Tapos niluto lang eh, di ba? So wala na siyang dinagdag pa sa loob. Pero pwede natin sabihin, mas siksik konti yung kanin. Di ba? So depende na yun depende sa dami ng kinakain mo. So sa Pilipinas, magtataka kayo pag ang pandesal at yung bread natin ang tatamis. 'Di ba? Pwedeng sausaw mo lang sa kape. Pero sa ibang bansa, ang tinapay nila walang lasa. Tsaka makunat. Para sa atin medyo makunat, pero sa kanila minsan lalo na sa yung mga European countries, gusto nila yung talagang ningunguya yung tinapay. Bakit yung mga French bread, ang titigas, tsaka ano ba, healthy ba yung mga French bread na matitigas? Yung mga... Masasabi ko na healthier compared sa mga tinapay na nilalagay pa ng mga asukal at fat. Pero kung bakit nila na-prefer yun, tingin ko naging parang naging sa kasanayan lang talaga. Na tayo dito sa Asia, mas mahilig tayo sa mga matatamis. Ito naman. Lastly, ano naman to? Anong klaseng bread to? Ito. Tawag nito is polo bun. Polo bun. Okay. Ano so, kung nakita niyo, 2 parte siya. Ito, parang regular na tinapay. Okay. Tapos dito sa taas, may cookie naman siya sa taas. Kaya para siyang parang may cookie yan sa taas. Matamis to eh. So, pag kinain mo siya, parang sinabay mo yung isang tinapay tsaka isang cookie sa bawat kagat. Cookie to. Cookie to. Cookie to sa taas. Cookie. So, medyo siksik yan ng butter or fat. So, sa mga may diabetes at yung mga takot tumaba, medyo konting hinay-hinay sa cookie, sa brownie, sa cake, tsaka yung mga croissant. Pero itong mga tinatinapay, medyo okay naman itong mga tinapay, pandesal. Depende na sa ilalagay niyong palaman. Kung gusto niyo kanin, okay din. Except yung kanin ngayon sa Pinoy, ginagawang kakanin, di ba? Lalagyan na ng mga matatamis, sapin-sapin, kakanin, bibingka. Pag ginawa ng ganon, iba na usapan. Kasi pag ganon, dinagdag mo na naman ng asukal yung kanin. Dinagdag mo pa ng asukal para maging kakanin siya. Okay, so thank you very much, Ryan Alonso. Ngayon ay, dati mahilig ako maglagay ng palaman. Ngayon, isipin ko na lang, matamis na yan, tubig na lang, and pandesal sa ating mga tumatanda, nagkakadiabetes at may sakit. Pero pag healthy sila yung mga bata, kaya siguro overweight yung mga bata. Naka-hidden. Paano magbasa ng nutritional label? Okay. Ano titingnan mo doon?
Yung Calories. pinakamadali is titingnan niyo yung nutrition label tapos dalawa usually tinitingnan ko. Yung sugars na nakasulat. Sugars. Oo, meron carbohydrates tas sa ilalim nun may sugars. Tinitingnan ko yung ilang grams. Yan. Tapos yung isa naman is total fat. May nakasulat doon na yung total saturated fat. In general lang, ginagawa ko na lang is titingnan ko siya, kung anong nakuha ko, tapos ikukumpara ka lang sa iba. Kumpara mo yung dalawang bread. Ibang Sino mas bread, mababa, mas maayos? Yan lang ginagawa ko in general. Yeah, kasi syempre hindi naman maiwasan Minsan gusto natin mag-enjoy din Ako rin, mahilig ako sa tinapay, mahilig ako sa cakes. Pero yung pandesal sa Pilipinas talagang ginawang matamis, kaya siguro maraming diabetes. Kasi pag binaba siguro yung sugar tulad na ibang bansa, baka ayaw. Mas Mahilig hindi siya tayo sa malambot. sweet Totoo yun. Tsaka sa salt. Di ba pandesal is pandesal? Nag-originate siya, pandesal, pandesalt yun Kasi Pandesalt. tingin ko nung time pa ng Spanish, pag dala nilang ng tinapay dito, May salt. Salt lang siya, hindi naman talaga siya matamis dati. Okay. Pero tingin ko over the years lang na naging sa atin na baka mas mahilig tayo Biscuit sa daw, tamis. biscuit. Biscuit, okay. Ano yung mga biscuit, mga delata, biscuit? Biscuit yung mga nasa package, nasa ganon. package. Ano naman ang biscuit? In general, mataas siya sa fat. Halos walang asukal yon. Minsan, depende yan sa... Kaya may butter cookies. Pag mga butter cookies, dalawa. Mataas sa fat tsaka sa asukal. Siyempre, matamis na yun Pero yung mga biscuit lang, mapapansin niyo, yung iba, hindi siya matamis parang maganda lang yung texture, masasnack mo siya, tsak, ganon. Pero pag ganon, mataas lang siya sa fat. Pero Parang siya, pwede ata yung mga soda crackers na lang yes. Mga soda crackers na lang. Wala tayong babanggiting brand. So, yan po ang hidden sugar na kaya tayo tumataas ang sugar, kaya hindi tayo pumapayat. Salamat kay Ryan Alonso dahil na-discover niya ito na tutulungan natin. Salamat po. God bless. Thank you. Share po natin.